Hindi makasalita, hindi makaintindi, hindi makakain, hindi makatayo. Yan ang kondisyon ng mga stroke natin eh. Wala. Biglaan lang talaga. Ang hirap mangyayari. Yung gamot pa lang, bayarin. Pagka-uwi, ang hirap. Isipin mo, gagaling pa ba ako? Sobrang hirap po. Sobrang devastating for that stroke patient and yung mga relative, which nagiging biglang caregiver na sila. Doc, stroke. Yes. Isa sa mga pinaka-seryosong medical event na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Yes, po. Usually, sa practice nyo as a rehab doctor, ano yung mga nagiging long-lasting effects sa health ng tao? Tama ka. Pati ako takot na takot mag-stroke. Siyempre, number one, hindi makasalita. Hindi makaintindi. Hindi makapagkain. Hindi makatayo. Yan ang kondisyon ng mga stroke natin eh. Ora, dahil kumbaga, ang stroke, sabi nga nila, atake sa utak ito, no, Doc? So, in a past video na mention nyo, maaaring may nagbara, maaaring may kumukokis ko. Pero ang bottom line, debilitating mo siya talaga. So, ang topic natin ngayon, Doc, since alam na natin itong mga to, in-explain nyo na yung BFAST dati. How about from the perspective of the patient? Tsaka sa mga mahal niya sa buhay na mga ngalaga sa kanya kasi kailangan niya to. Yes. Ano po mga dapat nating matutunan para makapag-live pa ng productive at meaningful at masayang buhay ang mga na-stroke na? Sabi mo mga very devastating. Biro mo, imagine mo yung pamilya, no? Healthy, masaya, naglalakwat siya, di ba? Tapos biglaan sa lakwat siya, na-stroke ang tatay. So, ang buhay niyo masaya. Parang nasa train kayo. Tapos biglang nasira ang release. Oy, wala. Biglaan lang talaga. Ang hirap mangyayari. So, then, mapapa-hospital. After hospital, yung blood pressure pa lang, yung gamot pa lang, bayarin. Pagka-uwi, ang hirap. Di ba? Yung isipin mo, gagaling pa ba ako? Sobrang hirap po. Sobrang devastating for that stroke patient and yung mga relative, which nagiging biglang caregiver na sila. Tama. Actually, tama kayo, Doc, no? Kumbaga, mag-a-adjust ang buhay niyong lahat eh. Kahit isa lang ang tamaan sa pamilya. Yes. Na-mention nyo, magiging caregiver lahat. And syempre, yung na-stroke, depende sa severity, maaaring makabalik fully, sabi nyo nga, Yes. meron din namang hindi. Ano mga kailangan matutunan? Siguro unahin natin yung mindset ng patient, goals. Dahil we don't want it to happen to anyone, but it's a fact of life na nangyayari po talaga. Kung nasuffer ka ng stroke and meron talagang nagkaroon ka ng disability out of it, ano ang kailangan natin maging mindset? Tama sabi po ninyo. Etong topic na ito is mindsetting dapat. Kasi ang mindsetting, pag sa business, di ba? Pag pangit ang mindset mo, pangit, di ba? So, itong sakit, pag pangit ang mindset mo, nako, depression, luputan, iyak, gano'n. So, kailangan talaga may tamang mindsetting. So, mindsetting, hindi lang mindsetting, kasama ang Diyos sa plano sa mindsetting. Of course. So, yun ang importante sa mga stroke patients. Doc, ito na mention nyo yung mindset, di ba? Siyempre, normal lang kung may nangyari sa kalusugan mo, malulungkot ka. I mean, hindi ka tao kung hindi ka nalungkot, di ba? Pero, I think na-mention ito ni Doc Bien sa isa namin mga sessions eh. Ang pinagkaiba ng kalungkutan sa depression, yung kalungkutan, may wakas yan, di ba? Bababa, babalik din sa gitna. Ang pwedeng pagmasaya ka rin naman, hindi laging araw-araw, para kang payaso kakatawa na, di ba, sobrang saya mo. Babalik ka rin sa gitna. And yun ang difference nila ng depression daw eh. Yung pwede ka malungkot, pero hindi dapat siya habang buhay. Kasi, sabi nyo nga, Doc, yung depression, paano niya mako-complicate yung health ng isang na-stroke? Number one, pag may depression ka, ayaw mo kumain. Nakahiga ka na. Tapos, minsan, sa kakahiga mo, nagkaka-bedsore ka na. Then, nawala motivation mo, mababang immune system mo. Sobrang devastating kapag may depression. And, anong ma-advise niyo to? Kunyari, sa nakakaranas ng depression. Kasi natural lang na bumorder tayo dyan kung na-stroke tayo. Ano po yung mga pwede nating gawin para maiwasan po yung pagkaulog sa ganito? Number one, usually, yung mga doktor, nagbibigay tayo ng antidepressants. Talaga? Oh. So may medication? May medication talaga. Kaso lang, siyempre, minsan tinatry po, sinasabihan ko, ikaw, stroke patient, cameraman ka. Sa tanong, bakit anong cameraman? Para saan naman yun sa stroke? Yung stroke patients, palaging picture siya ng picture, tingin siya na tingin sa pahid. Naku, hindi pa magalaw.
Araw-araw na, hindi magalaw. Tinitingnan niya palagi yan. Tapos tinitingnan niya yung kalagayan niya. Tinitingnan niya. Eh, ano nangyari? Depressed siya. Walang nangyayari sa kanya. So, kung lagi mong tinitignan, hinihintay mo na hinihintay, mas madedepress ka. Yes. Eh, pero pag cameraman ka, piniksyon mo, ng mindset ka, uy, ang ganda ng buhay. Piniksyon mo yung malakas na kamay mo, uy, at least gumagalaw pa ako. Piniksyon mo yung asawa mo, nag-aalaga sa iyo. Buti nag-aalaga sa iyo, may nag-aalaga sa iyo. Piniksyon mo yung anak mo, may nag-aalaga sa iyo. Piniksyon mo yung kamag-anak mo, na nag-aalaga, nag-concern sa iyo, tumatawag sa iyo ang mga kaibigan ninyo. O di, pag-pray ko, uy, ang ganda para. Ang daming pwedeng pasalamatan, di ba? So, anong gusto mo? Piprint ka ng depression o piprint ka ng masaya? Problema na nga sa health mo yung na-stroke ka, dadagdagan mo pa ng depression. Kaya nga. Mas delikado ang ating depression kaysa sa stroke. Yes. Yung gwapo ka sa Amerika, gwapo ka, mayamang artista ka, tapos depressed, tapos syempre may nangyayari, di ba? Diba? Tumatalon, di ba? Healthy. Yes. Tapos, na-depress. Kaya nga, dahil pangit ang pananaw sa buhay. Correct. O ito ngayon, yung pananaw mo, pinalit mo, uy, cameraman ako. Pipicture ko yung mga mabubuti sa akin, lahat ng mga magaganda. Sobrang tanging magaganda. Number one, buhay na buhay ka, pipicture mo. Di ba? Alam mo ba na araw-araw, may namamatay 150,000 to 173,000? Or every second, dalawang namamatay. Tama kayo, Doc. Kasi, alam nyo, nung college ako, nagsimulang lumabo yung mata ko hanggang sa magka-partial blindness ako. Hindi naman ako na-stroke, pero nagka-disability rin ako dahil doon. Sobrang grabe ng pagka-disability mo. 70% ng vision ko nawala permanently. Yes. Pero, hindi ko alam kung script lang to nung doktor, low vision specialist yung doktor na sa Cardinal Santos. Sabi niya sa akin, mag-focus ka sa kung ano meron ka pa, kesa dun sa nawala sa'yo. Sabi niya. Maaring sinasabi niya yon sa lahat ng Kita mo ngayon, niya. which is good. Diba? Which is good. Kita mo ngayon. Pero ako, pinili kong maniwala to. Yeah. Kasi, pag inisip mo ng inisip yung nawala sa'yo, game over na. Di mo ba? Yes, sir. Pero, pinisip ko, ano yung mga kaya ko pang gawin better than anyone else? Hindi na ako pwedeng maging magaling sa math gaano. Sabi ko, kasi very visual yan. Yes. Hindi na ako pwedeng mag-basketball competitively. Pero, ang dami ko pang mga ibang pwedeng gawin. And, tuwing my food off, tingin ko, minsan kahit may handicap ka, pwede kang maka-achieve ng higit pa sa taong walang handicap kung tama yung pananaw mo sa buhay. Yes. Pangalawa, may isang professor kasi sa Amerika. Naghawak siya ng 10 $100 bill. Sabi niya, or $1,000 sa audience. Sino gusto ng $1,000 bill na to? Taas ang kamay. Anong ginawa ng audience? Siyempre, Taas ang kamay, lahat. Taas ang kamay, di ba? Ngayon, ginawa ng professor, talagang nilukot-lukot niya yung 10 $100 bill. Tinapon niya sa side. Tinapak-tapak niya. Ngayon, kinuha niya ngayon. Okay, sino gusto itong 10 $100 bills, $1,000 bills? Sino gusto? Tataas pa bang kamay o hindi na? ako, tataas ako. Correct, tataasin ako. Bakit? 1,000 pa rin yun. 1,000. O kaya nga, sasabihin ko sa stroke, itong $1,000 na $100 bill, ito, ikaw to. Ikaw to. Dati, malusog ka, ngayon, na-stroke ka, nalukot-lukot ka, pero sa mata ng mga kamag-anak mo, sa bahal mo, ikaw ay $1,000 pa rin. Hindi nagbago yung Value mo. value mo. Hindi. Actually, Doc, feeling ko, hindi lang sa na-stroke, maraming mga nagkakaroon ng debilitating na condition, they deal with the concept of self-worth na feeling nila bawas no, Doc? Oo. Ay, sabi na sa pasyente, wala na akong dati. Laki ng kinikita ko ngayon. Yung misis ko na nag-aalaga sa akin. Yung anak ko nagtatrabaho para sa akin. Wala na akong silbi. Ano sabi ko? $1,000 bill ka. Ganito ko, natuwa. No? Sa mata nila, $1,000 bill ka. Tapos binaligtad natin sila. O ngayon, tatang, imagine mo, kung may anak ka na pagkaanak, cerebral palsy, yung nakagam na, talagang parang stroke. Umpisa pa lang. Stroke. Tapos, walang ginagawa, kundi iyak na iyak. Di ba? Gano'n. Manulukot ka ba? So sabi niya, sinabi ko, syempre. O ngayon, may silbi ba siya? Wala. Pero pag ngumiti siya, ano mangyayari sa'yo? Uy, masaya ako at that time. So ngayon, kayo po, mahati ng kamag-anak mo. Pero kung ikaw, ngumiti ka lang, masaya rin yung asawa mo, masaya na rin yung anak mo. Ang tao yun. So, Mindset. talagang, nag-iba yun. Oo nga, no? Talagang masayang-masaya siya at that time. Sa experience niyo, Doc, yung mga na-stroke, marami bang nagpapa-counseling din?
Dito sa Pilipinas, siyempre, konti lang. Konti. Sa budget. Mm. So, nagmumukmuk na lang. Mm. Kaya nga, yun ang kinikwento ko. Siyempre, tulong din ang nabibigay rin ako ng antidepressants para sabay-sabay. Then, after that, binabawasan mo antidepressants. Para gumanda muna yung aura niya muna. Oo. Then, pagka medyo lalakad-lakad na, di dahan-dahan bawasan natin. Tama. And yung mga iba na hindi naman grabe, Dok, nakakatuloy pa ng therapy sa inyo. Yes. Kaya recover talagang function. Madaming recover naman. Mas marami kaysa sa hindi, no, Dok? Yes. Kasi, ultimong, akala namin wala na eh. Akala namin, bumigay na eh. Nag-heart attack na lahat na. Tapos after that, sabi ko, matatagalan to. Matagal ka, pero tumayo at nakapaglakad. Talaga, no? Opo. Years. O na yung mga iba, 6 months. Ganun. As early as 6 months, pwede makalakan. Yes. Oo. Pero, ano yan, may paralisa na sa isang side nila. Oo. Pero nakakalakad. Nakakanan. Pero may mga iba nag-recover. Talaga, pati yung na-paralyzed. Yes. Sa bagay, yung mga kilala kong na mild stroke na medyo bata-bata pa, full recovery naman yung mga isa. Yung mga iba, nagagalaw, pero parang mahina ako, no? Yun yung mga tinetherapy nyo. Yes. Yung mga, pero yung pangatlo, may akong pangatlo kwento. Ang pangatlo kwento sinasabi ko palagi sa pasyente is, number 1, ayon sa Diyos. Okay? Roma 8:28. For we know all things work for good to those who love God and are called for His purpose. Ano ibig sabihin nun? Sabi ko, lahat ng nangyayari sa iyo, maganda man o pangit, may purpose sa iyo yan. Maganda para sa iyo yan. Malay mo, ngayon, nagka-stroke ka. Sabi mo, maganda pa para sa akin yung stroke ko? Maganda ba? O nagka-stroke ako, para sa akin ba yun? Malay mo, kung hindi ka nagka-stroke, naglapwat siya kayong pamilya, na-accident kayong pamilya, lahat kayo, kawawa. Ikaw lang, di ba? May purpose talaga, hindi natin talaga alam. Pag namatay na tayo lahat, tanong natin sa Diyos. Ang dami nating oras doon, sasabihin natin ko, paano nangyari? Pero, number 1 talaga, mahal ka ng Diyos, hindi ka napapabayaan. Okay? May nangyari sa iyo, siyempre number 1, mali ang kinain natin, tayo may kasalanan. Pero, mahal pa rin tayo. Dahil sa nangyari to, mas maparapit tayo sa Diyos. Kasi, hindi tayo papapalapit sa Diyos kung mayaman tayo, palakas tayo, matalino tayo, sikat. Hindi tayo lalapit sa Diyos. Diba? Baga, marami kang false idols, no? Yes, eksakto. Totoo yun, ano? Kung, sabi rin nila, ang mga tao, pati pagre-reach out sa kapwa mo tao, hindi lang sa Panginoon, pati sa kapwa mo tao, mas malabo siyang mangyari pag mayaman ka. Kasi you can afford to buy all the distractions you want. Yes. Pero, pag wala ka daw pera, all you have is other people. So, mas napapalapit ka. Tama. Oo. So, yun ang palaging kirepeto sa kanila. So, balik ka sa Diyos, nasa ka ng Bible. Kasi, tandaan mo, katawan, physical, emotional, spiritual. Yung tatlo yan, yung nag-stroke ka, tatlo yan, tinamaan eh. Totoo yun, to. Totoo yun. That's it. May mga iba, dahil sa spiritual, dahil may sakit siya, galit sa Diyos. O di tunga-tunga kalaban. Kasi pag galit ka sa Diyos, kasama mo yung kalaban. O di ba? Mapapaisip Either or lang yun. mapapaisip ka. Teka, sa kalaban pa po, yung kalaban naman ng samantala sir na tip-tip ka sa mga pagkain, di ba? Tapos gagal ka sa Diyos, di ba? So, sa physical, ang dami natin pag-uusapan mamaya na kung ano dapat gawin. Sa physical therapist, may OT, may speech therapist. Ang daming dapat gawin, di ba? Tapos, sa emotional naman, yung mindsetting natin na kasama ang spiritual. Kasi ang spiritual, tutulungan niya yung emosyon mo. Kasi, pag alam mong may kasama ka, may katuwang ka, nandiyan yung Diyos mo, hindi ka papabayaan, naku, matutulog ka lang eh. May pasyente kami, hindi makatulog eh. Kasi, baka mabatay eh. Totoo. Nandiyan dyan kasama mo Diyos, masarap ang tulog mo. Di ba? Hindi ka matatakot eh. Di bababa cortisol level mo, bababa ang BP mo, gaganda yung katawan mo, mas mabilis ka mag-recover. Actually, totoo yun, Doc. Sinabi nyo, nandyan yung physical aspect saka yung medical aspect ng healing. Pero, kung to begin with, depressed ka or galit ka, wala kang motivation nun. Paano ka ma-expect na endure mo yung rehab mo, yung medication mo, kung yung utak mo nire-reject na niya, no? Tama. Sabi mo nga, kasi itong stroke, journey. Hindi to, oy, takmo ka lang, sprint ka lang. After that, pahinga na, ayoko na. Hindi, journey kasi ito eh. So ngayon, enjoy natin yung journey dapat natin. Enjoy natin. Kailangan makahanap na ng meaning doon sa journey. Yan, eksakto, yung meaning. Kaya so yung mindsetting mo talaga, meaning, Diyos mo, may kasama ka, pamilya mo, kasama mo,
At alam mong, uy, maswerte ka, hindi pala paswerte, blessed ka, at buhay ka. May magbibigay sa'yo 5 million pesos. Imagine mo, matutuwa ka ba? Sabi niya, oo, matutuwa ako. Oo. Oh, ay di, masaya-masaya ka? Oo, masaya-masaya ako. Iyak ka pa ba? Hindi na. May 5 million na po. Pero, sabi ko, may kapalit. Ano? Isang araw mo lang gagamitin, kukunin ka ng Lord. Gusto mo pa? Sabi niya, hindi na. Oh, sabi ko, edi, ano may sabihin nun? Yung buhay mo, mas manahalaga kaysa sa 5 billion pesos? Oo naman. Oh, sabi niya, oo. Okay, sabi ko sa kanya, ba't malungkot ka ngayon? Araw-araw, buhay ka. Araw-araw, jackpot ka. Nananalo ka ng 5 billion pesos araw-araw. Ba't malungkot ka? Kailangan imagine mo, buhay na buhay ka. Okay na okay ka, di ba? Higit pa sa 5 million. Eksakto. Napukuha mo. Kaya nga. Kaya nga, pagtangis na isip niya, oo. Kaya nga talagang pag gano'n, yun, siya sa palagi sa kanila, sa mga kamag-anak naman, ngayon, i-picture frame mo. O di pag nakita nila, mahala niya, $1,000 po. Tapos ikidukot mo pa konti para, may halaga ako. Ako yung $1,000 din. Ako yun. Meron kaming sa clinic, binili namin 9,000 pesos na. 15 years ago, isang painting. Painting, foil painting. Nakadingit sa clinic namin. Sinabi ko sa mga pasyente ko, maganda ba? 9,000 pesos. Bakit? Talugi ka? Ang pakit ng pictures. Sabi, bakit namin bumili? Dahil, ang pintura, walang kamay, walang paa. Grabe, ano? Bibig lang. Bibig. Si Peruejo. Mm. Yun. Natuwa yung mga pasyente. Ako, kanang kamay tsaka paalam di magalaw. Ito nagagalaw ko pa. Siya, wala talaga. Yung walang kamay, walang paa, malungkot. Yung walang kamay, walang paa, nakakatrabaho pa. Tama. So, ano yun? Tapos, may mga ba, di ba? Bata pa lang, walang kamay, putulang kamay, di ba? Yung paa lang ginagamit, pag-painting, di ba? So, yung kumuha kayo ng inspirasyon. Tama sabi? Tama do. Mag-focus ka kung anong meron pa. Mm-hmm. And minsan, meron naman nagre-recover, sabi niyo nga. Pero kung sakaling malasin, hindi pag-recover. Hindi naman sa kakalimutan mo na yung part na yun. Siyempre, normal naman na hanapin mo yun. Pero, hindi ka pwedeng mag-dwell doon. No? Yes. Ito pa. May isa kong pasyente. Malakas na, bata kasi, 30 years old. Tapos, malakas na. Pero medyo may konting hinat sa manhid. Palagi na lang, pag nagkakita kami, Dok, gagaling pa ba ako? Naglalakad ka. Tapos, nagtatrabaho na. Nakipagsuntukan pa nga. Hala? Pero, Dok, gagaling pa ba ako dito? Palagi, yun lang inisip, gagaling pa ba ako dito? May pasyente ako dito sa ICU. After 5 days, Dok, nagagalaw ko na. Tuwa-tuwa. Nagagalaw ko na. Pero ang hina pa niya, nagagalaw. Di ba? Iba yung difference. Oo. Bakit ang pananaw sa buhay ng isang tao sa ICU, masaya siya. Yung isa naman, malungkot. Bakit ang pananaw sa buhay? Pero kung tutusin, mas malala yung kondisyon ng isa. Tama. So, ganun lang. So, pag nakita mo yung swerte mo, blessing mo, ay mas mabilis kang bumati. So, Doc, punta tayo doon sa Siyempre, kailangan mo hanapin yung mindset, yung blessing, motivation, Doc, para gumaling. Kung meron ka na nun, Doc, ano na yung mga next steps? Meron pa ba sa sarili mo na dapat kang gawin or is it up to the people around you? Okay, dalawa yun. Yung people around you. Siyempre, biglang tatay mo nagkasakit. Biglang caregiver ka. Siyempre, dapat titinan mo, number one, honor mo yun Nakakapag-alaga sa tatay mo. Dati, inalagaan ka ngayon, nakakapag-alaga sa tatay mo, sa kasananay mo. Honor yan, di ba? Hindi burden. Hindi burden. Tapos, yung inaalagaan mo, ngayon, pag yung anak mo, makakakita, aalaga ka naman anak mo di ba? Kung nakita kang hindi nialagaan nanay tatay mo, ikaw rin kaalaga pagtanda mo. Makita niya, example mo yan. Tapos, huwag mong sasabihin na, tatay, tamad. Kasi, may mga iba, maganda yung motibo niya Sa tamad, para maging masipag siya. Di ba? Pero mali Hindi naman yan gustong maging tamad Sasabihin baliktad, pa, lumalakas ka na. Naging okay ka na. O di, pagka nung sinasabi yun, lalong motivated siya. Correct. So yun, kailangan mo-motivate niya. Kasi yung sense ng progress, malakas makamotivate. Yes. Ngayon, sa stroke patients, di ba? May mga iba naman, gustong nagmamadali. Kasi gustong gumaling. Minsan sa kakamadali niya, pabagsak, lalong hihina. So sasabihin ko sa pasyente masisipag Sabi ko, teka lang, may sugat dito. Ito tatamad-tamad.
Ito masipag. Ano mas mabilis gumaling? Ituturo niya ito na mabilis, masipag. Sa pundi. Pag dahil sa sipag niya, baka bumuka pa. Ito tatapat naman, gumaling. Tama. So ngayon, ang dami namin pasyente. Sa kakamandan. Tapos, dalakad-lakad. Tapos sa kwarto, dalakad-lakad. Kinabukasan. Nag-stroke in evolution. Ano yung gusto lang? Humina pala, no? Nagbarado pa. Ah. So, kailangan talaga pahinga. Balance dapat. Hindi naman, kasi pag may sakit ka, anong gagawin po? Pahinga. Di ba? Then, dahan-dahan kang gagalaw, dahan-dahan hanggang sangkain mo lang, hindi mo pwedeng bilitin. Pag binilit mo, lalala. Yes. So, maganda yung motivated ka, pero hindi ba over-eager? Yes. So, kailangan balance eh. What else, Doc? How about yung sa pagkikare ng, yung mga relatives mo sa'yo? Ano yung mga tips mo? From head to toe tayo. Okay. From head to toe. Siyempre, una-una, number one, may EGT. Ano yun? Yung nasogastric tube. O gastric yan. Hindi siya makakain eh. Oo. So, palagi yan, sasabihin ng relative, kailan na pwede kumain? Naglalaway. Sasabihin ko, hindi. Sasabihin mo sa dati mo, kailangan makalunok ka. Malinis yan. Hindi ko pwedeng dura. Practice. Kung hindi pa din talaga kaya, siya pwedeng udura. Pero sa huli, dahan-dahan, mababawasan. Ayun, after that, saka natin pwede paining ng tubig, testing, then mash food, then mash medications, then hanggang kaya na yung uminom ng mga 5 hanggang 8 glass of water a day, pwede tagaling MGT. Ngayon, pag sa gabi, siyempre, nagtutulong laway niya. Ang gagawin dapat, sa gabi, tatagilid yan, lalagyan ng tuwalya, para katang laway lalabas. Kasi pag nakaganon siya, yung laway, dutami yan, magigising na siya, hindi siya makatulog, yung laway, madumi yan, may bakterya. Pag bumulis ang baga, baka kanya muli siya. So, kailangan tagilid, nakalabas. Masarap ang tulog niya. Kailangan mag-drift sa gilid. Yes. Okay. Then, misa-misa, gibak salita. Kasi, tinaman ng stroke sa left. Apasic. Hindi rin makaintindi. Pero, yung utak niya okay. Kasi yung tenga, pagpasok, hindi maintindihan. At tawag siya na aphasia. Yung signal hindi Oo, yes, eksakto. Yung pagsasalita, hindi rin makasalita. So, anong dapat gawin? Number one, yung mata. Okay. So, sasabihin mo sa tatay mo, okay ka. Mapagal ang pagsalita. Okay ka. Then, lahat na, magsa-sign language ka. Tapos, magsa-sign language tayo. Then, ang mga ways na para makapagsalita siya, kanta. Okay. Yung right side of the brain, kasi kanta yan eh. Left side, tinamaan. Tutulungan ng kanta, ang left side of the brain para kumanta. So, kakanta mo, happy birthday, gagano ka, gagayahin ka niya. Happy birthday to, gagano. Dahan-dahan yan, paulit at paulit. Then, bahay, kubo, lahat at paborito niyang kanta, ulit-ulit hanggang makapagsalita siya. May mga iba nga, di makapagsalita. 1 taon na. Ay, hindi makasalita yan. Tapos, pumunta sa klinik. Kinantahan ko, happy birthday. Kumanta rin, happy birthday. Kumanta ko, bahay kubo, kumanta rin, bahay kubo. Yung asawa niya, tumutulong ruha. Bakit? Ngayon ko lang narinig na kumanta eh. Also, practice lang. Practice. Para, di ba yung left side ng brain yung logical, yung right side yung artistic, no, do? So, kaya ba nagre-resonate yung music sa kanya? Isa na yon kasi yung sa right side, yan ang sa rhythm, sa melody. So, left brain, yung dominant hemisphere, yun ang merong tinatawag na pag-intindi at pag-explain. So, yung comprehension mo Yes. dito, Left side, yes. dito yung marikim. Yes. Okay. So, yung communication, dun magsisimulang makarecover siguro. No? Yes. Tapos, pwede kayo maggawa ng communication board. So, merong communication. Picture na kumakain, dumudumi, naliligo, saan masakit. So, siya, hindi niya makasalita, tuturo niya kasi pag mahinang kaliwa, at tinaman ng kaliwa, mahinang kanan mo. So, tuturo niya kaliwa, so, makakapag-communicate kayo. So, yung ideas mo na lang, kayo nang bahala. May iba, may bell. Ding, 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 ding. Ganun. So, kanya-kanyang communication kung paano. Minsan, yung isang bell, yes. Yung Itarawa. Yes. parang pinuhin niya ng konti. Yun! So, pero mapifigure out nyo rin pag nakasanayan kayo. I can imagine, frustrating yun sa pasyente pag pinaiintindihan yung needs niya. No? At just is pala, may iba, nakakapag-drawing, nakakapagsulat, nakakapag-text, hindi makapagsalita. Pero yung text niya, tama. Tama. Okay yun, at least that's what Opo, kaya nga. Yan sabi ko, pero may mga iba, nakakaintindi niya mga salita. So, buti nga, nakakaintindi ka eh. Pagsasalita, to follow niya yun. So yan, sa communication, tsaka sa
yung simple pagkain, pagkulog na cover na natin. Neto, sabi ko, meron pa ba mga iba? Ngayon, sa baba naman, shoulder naman. Number 1, frozen shoulder. Kasi hindi nagagalaw eh. Ang buto, tsaka buto, didikit yan eh. So, kailangan talaga, oras-oras talaga, tiyataas dapat dito. Okay. Masakit ho ang frozen shoulder. Masakit talaga, sir. So, kung bilang pasyente, dalawang kamay, tatasin po. Kaso hanggang kaya, wala hanggang dito. So, bilang caregiver or kamag-anak, tutulakin mo hanggang dulo para ma-maintain niya. Kasi sasabihin ng kamag-anak, uy, ginagalaw-galaw naman niya, ba't nagkaroon ng frozen shoulder? Sabi ko, hanggang dito lang, oh. Kung ginawa niya araw-araw hanggang dito, sasakit pa ba yun? Hindi na sasakit yun. Kaya nga, yun, oras-oras yan, i-stress lang ninyo. I-stress lang ninyo, yan, i-stress lang ninyo, i-stress lang ninyo, para to maintain na hindi magkaroon ng frozen shoulder. Ang frozen shoulder, may kasama, hindi elbow, kundi hand, shoulder, hand syndrome. Ito, ganun sila ng ganun. Kaso hindi nila close mo buti. Ay, ganun. Kaya nga gumanon. Pero hindi lang close mo buti, kailangan talaga full closure. Pag nag-full lang close, yun ang maintain, pati yung extension. So, kailangan then, pwede magka-bed sore. Oo. So, kailangan talaga every 2 hours tatagilid. Every 2 hours tatagilid. Masakit rin ng bed sore, Doc. Bed sore. Tamos, di lang yun. Minsan, ang bed sore natin, tumatagos hanggang buto. Ay, ganun. Tapos, ilang beses operasyon. So, yan, every 2 hours tagilid. Tapos, ngayon, ang ganda ng technology na yun eh. Yung alternating air bend mattress. Bilog-bilog lang siya. Parang suyilikon ng bata. Pero may dalawang tube. Yung isang tube, sakop niya yung, kasi alternate eh. Ito, bilog-bilog yan. Ito, sakop ng tube A, tube B, tube A, tube B, tube A, tube B. So, lahat ng tube A, pag hinanginan, lalaki. Malaki. Then, after 10 minutes, yung tube B naman ang maghahangin. Tanong tataas. Lilita man yung A. Oo nga. So, reflect. So, yung sugat mo, ganito. Yung sugat mo, wala. Wala. Kasi, yung sugat, kasi dahil nakaipit palagi, ito namuti, Yes. dahil walang blood supply. Tama. Kung nag-lift mo konti, edi okay. Magkano yun? Dati, 13,000 to 20,000. Ngayon, Kahit saan, pwede kang bumili. 1,300, 1,400, 1,600, hanggang 2,000. buti na lang. Salamat sa China. Ay, tama ka. Oo. Lower, Doc. Meron pa ba? Sa baba naman, DVT. Ito paa. Deep venous thrombosis. Yung paa, hindi nagagalaw. So, namamagana. So, dapat may bandage. Mababandage sa'yo. Pag bawasan na, pwede kayong stockings. Antibody stockings. Meron hanggang tuhod, may hanggang hips. Diba? So, buo yun. Para nakapigil ka agad para lahat ng dugo umakyat. Yung deep vein thrombosis, delikado to, di ba? Delikado. Kasi yung pag namamaga, yung veins niya, mabagal ang takbo. So, yung dugo, namumuo. Pag namumuo sa baba, nagalaw mo konti, pumunta sa baga, hindi ka makahinga. Katapusan mo na, Doc. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero punta sa hospital, may 50-50 ka. Nako, mahirap yung 50-50 na yan. Okay. Meron pa ba? Now, kailangan positioning din. Kasi, so gamitin natin yung IQ natin, kung nakita kung anong kaya mo, dapat kaya ng pasyente. So, kung nakita ng pasyente, ay, bakit yun? Kailangan talaga ginagalaw-galaw. Pati positioning. Wari, yung paa mo, dapat may footboard. Kasi, nakagal palagi, umikli ang litig, nakadikto na siya palagi. Ang hirap i-stretch yung heel cord. Kailangan i-dorsiflex. Yes. Yung pataas na mo. Yes, dapat nakaharo siya. Nakaganoon na siya. Tapos lagyan ng unan. Pag nakaganoon, nagkakasugan na naman dito. Dapat i-pwesto naman ganito. Okay. Kung talaga nakaganoon ang pwesto niya, di na mapalik, pwede natin ibaluktot yung tuhod, i-stretch papalik ko to. Para at least, next time, makapabalik siya. Now, sinasabi ng mga pasyente, kailangan ko ng hospital bed bago umuwi. Hindi. Di ba, kailangan, hospital bed para umakyat, di ba? Tama. Lahat tayo, may mattress. O mattress, itaas mo yung mattress, lagyan mo yung refrigerator sa likod. Yung mga kahoy na triangle, or mga gamit mo sa likod, pati mga sobrekama, nakataas na yun. Hindi mo na lang bumili ng Yung hospital bed. Dito kailangan. Tama. Lalo na, syempre, alam naman natin, hindi tayong lahat, maraming disposable income. Kung medyo kapos sa budget, siguro, yung suggestion ni Doc, kasi mahalagang ina-upright ka. So, para hindi pa lang nakikala. I'm sure maraming komplikasyon na pwedeng mangyari pag lagi lang nakahiga yung tao. Kabuan, pneumonia, bed sore. So, yun. Ano mo niya pwede, Doc? So, kung yung laway, Laway, Pag nakataas ka, yung laway mas tumuturo pa palabas, hindi pa pasok. oo. Then,
Speaking about pneumonia, kailangan sabihin mo sa pasyente, hinga palagi malalim. Mm. Yung lower lang, para bumuka. Pag bumuka yung lower lang natin, mas hindi magkakaroon ng infection. Okay. Mahalaga yun. Ang hirap namang magka-pneumonia, na-stroke ka na, Doc. Ngayon, then, tapos na. So, okay naman siya lahat. Now, dahan-dahan mo ngayon, uupo yung parati. So, diba, may physical therapist. Yung physical therapist, kasi may nagsasabi, "Oy, ang dali lang ginagawa ng physical therapist. Itatayo lang lahat-lahat na." Dati, 20 years ago, may pasyente kami. Nag-therapy na ng 6 months. Pumunta sa akin, "Dok, 6 months na kami nagte-therapy. Kami namang te-therapy sa sarili namin, marunong na kami." After 1 year, bumalik. Nagka-process shoulder, nakaganon ta. Tapos, tubigas na yung paa niya, tuhod niya. Papagalitan to. Kaso, ang mahirap, Doc, pag sinabi mong hindi pwede, akala nila, after ka dun sakitan. Yes. So, ang moral of the story is hindi ganun kadali ang physical therapist. Yung sa therapy, na ganito, huwag yung, wala ito, may konting budget ka, di ba? Huwag yung biglang, uy, araw-araw, te-therapy ako. Kung may konting budget ka, gawin yung pahabaan ninyo. O yung mo, kahit na, sige, once a week tayo o twice a week. Tapos gagayahin ninyo. Pero yung dumating yung therapist, kasi maganda yung mata ng therapist Na-train sila Parang mga doktor, na-train sila So, kapag nakita nila, wait, teka, may parang problema na. Sasabihin niyo, wait, alagaan mo, may problema na. So, makikita ng therapist ka agad bago yung mga relative. Kasi yung untrained Eyes, yes. may bias tingin niya. So, kuwari, nagte-therapy ka, medyo may kuting budgeted na, o di, mag-once a week ka. Ang naalala ko dyan sa, kwento niyo, Doc, dyan sa boxing, yung sasabihin nila, natalo si Pacquiao, bakit di niya kasi sununtok ng ganyan. Alam nyo, yung mga nagsasabi ng ganon, hindi pa nakapasok sa boxing ring yung mga... Mahirap, opo. Subukan nyo. Ako, ang sinasabi ko, kasi nag-training naman ako ng boxing ng konti, yun lang gumagalaw ka sa loob ng ring ng 3 minutes, Doc. Mamamatay ka sa pagod doon. Tapos yung sumusuntok ka, hindi ka pa nga sinusuntok Siya nga sinusuntok siya Kaya huwag mo lecturean si Pacquiao na hindi niya ginawa to, hindi niya, mahirap yun. Parang sa BT. Tama. Hindi ganun kadali yun. Hindi kahit sino pwede gawin yan. Nagkaaral sila ng 5 taon. Nag-board exam pa, Doc. Yes. So, alam nila ang ginagawa nila. Anything else, Doc? Kahit kung walang budget, hindi every other week. Kung gusto mo, once a month. Di ba? Pero kung talagang hindi natin pipilitin, di ba? Pero kung yung sabihin, para at least may nagbabantay sa kanila, uy, medyo may konting problema to, para may mawata. Kasi as much as possible, na-stroke na nga yung tao, huwag na nating dagdagan yung ninadamdam niya. Yes, saka yung complications. Tama. Yung complications, yun yung magpapahirap talaga po sa tao. Yes. Then, may PT na. May speech therapist pa. May OT pa. Ang tanong, ano yun? Araw-araw, 3? Depende. Pag mayapang ka, sige, araw-araw, 3. Pero tsaka kung kahit na mayaman ka, umaga, hapon, PT, OT, tapos hapon, PT, OT. Pag naman pasyente, hindi makapagpahinga, bawasan din naman. Tiyempo lang. Sa akin, ang speech kasi, ang hirap hanapan Totoo. Mahirap po hanap ng speech therapist Doc, pwede nyo bang i-differentiate ang ginagawa ng tatlo? Physical therapist, speech therapist, tsaka occupational therapist. Kasi, dapat lahat yan, trabaho ng doktor. Daming ginagawa. Maraming pasyente Daming pasyente. Pinasa sa nurse. Di ba, nurse natin, nagpakaupo. Okay yun. Ang dami ng ginagawa. Ang daming utos ng doktor. So, yung nurse, hindi na niya kayang gawin. Okay? So, pinasa ngayon sa PT. So, PT, ang ginagawa ng PT, yun. Ang ginagalaw, kinokuryente, ginagawang physical na bagay, kuwari, electrical, or pag masakit na likod, modalities, yung warm, physical kasi yan para gumanda yung katawan. Ngayon, sa sobrang daming ginagawa sa stroke, ngayon, may OE nga. Ano yung OE? Kasi physical therapy, loss movement. Then yung OT, yung filer, yung sa mga stroke kasi mahirap sa huli, ang hirap mag-close ng hands, yun mga buttoning, tapos yung mga activities of daily living, ang ginagawa ng OT, magiging independent ka. Kailangan maging independent ka. Huwag ka lang aasa sa mga kamag-anak mo. Maging independent ka of your daily living. Yung mga essentials mo, Doc, makagawa mo on your own. Pagtutubi. So, minsan pag hindi ka makakain, ang gagawin ng OT, siyempre, as much as possible, titrain ka niya para lumakas. Pero, siyempre, may oras. Ganawa ka ng assistive device muna. Kaya mo hanggang ganito lang. Alam mo, lalagyan niya ng foam. O di kaya mo rin gamit yung foam. I-insert niya yung spoon sa noo. Di ba di ka na kumain? Okay. Pero ngayon, lumalakas na ang gagawin ng OT. Papanipis yung foam hanggang gumanang, hanggang kaya mo na.
Okay, maraming assistive devices. Then yung speech therapist sa pagsasalita. Tapos pag dununok, yun, importante yung speech therapist. Kaso, ang konti ng therapist, ang speech therapist, kailangan natin doon ang pera. Kung may mga anak kayo, Oo. aralin nyo ng Yes. Isa-isang libong nurse, isa lang PT. Sa 1,000 PT, isa lang OT. Sa 1,000 OT, isang speech therapist na. sobrang pontita. OT sobra. Actually, Ido, kahit hindi yung mga na-strophe, yung mga batang sabihin mo na lang may developmental delays, ganyan, or may speech delays, napakahirap daw talaga maghanap ng speech therapist. Yes. Other than that, Doc, any final tips para sa mga pasyente tsaka sa mga mahal nila sa buhay na nag-help sa kanila? Okay. Kailangan mindsetting, kasangga ang Diyos. Magbasa kayo ng Bible. Importante, basa ng Bible. Ang Bible, spiritual food yun. Pero, doon ka rin kukuha ng lakas. Parang mana. Araw-araw, dapat kasi pag kumuha ka ng maraming mana, kinabukasan masisira na eh. So, kumuha ka ng salita ng Diyos, ipaghawakan mo salita ng Diyos. Then after that, kinabukasan, salita ng Diyos, hanggang sa, yun ang mag-drive sa'yo na bigyan ka ng takas para sa pag-araw-araw na gagawin mo. Kasi, dati, may litin ang ulo ko. Then, dahan-dahan, nababawasan ng pag-init ang ulo ko. Diba? Yung, dahan-dahan. Ngayon, pahina ang loob mo, dahan-dahan sa kasama ng Diyos, nalakas at talakas ka. Okay, very good. Thank you so much, Doc. Ang daming magagandang mapupulot dun sa mga sinabi nyo. Nagsisimula lahat, sabi nyo nga, mindset, motivation, faith, and then syempre yung love and care ng pamilya natin. Kumbaga, isang bagay lang yung mga physical na gagawin, pero kung ano yung nasa loob mo, malaki rin yung impact sa hilom mo. And, sabi nyo nga, journey yung stroke. Hindi siya one-time thing, on-off switch na meron ngayon, wala bukas. Talagang proseso siya and kailangan nyong pakahanap ng may. Yes. Okay. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our Medical Director, Dr. Anthony So. For now, magpapaalam muna kami, pero kami ay magsasabi na stay happy, stay healthy, care for your loved ones, and see you sa next video. Bye-bye!